Sa pagkakataon po ito, tayo po'y pinalad na makakausap ang co-chairman ng House Infracom at Bicol Saro Party List Representative sa katauhan po ni Congressman Terry Ridon. Kong Terry, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Kong? Magandang umaga po, Kong. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Right. Una sa lahat, kamusta na po? Ano na po ang update dun sa napasuna, no? We understand na napasunang travel clearance ni Congressman Elizalde ko. Congressman Terry, may update ka po ba? Go ahead, sir. Well, siyempre, hindi po Infocom yung nag-manage po ng bagay po na ito, no? Diretso po kay Speaker Faustino Boji D. III, ito pong bagay po ng revocation po ng travel clearance. So, I think ang in-expect po ng Kamara ay makakabalik na po si congressman ko sa Pilipinas at papasok na po sa Kongreso ngayon pong linggong ito. No, ang pagkakaintindi ko rin po ay magkakaroon po ng ethics committee proceedings, no? Kasi si Congressman Toby Chanco ay nag-file po ng ethics complaint laban kay Congressman Zaldico. Po. Paki-educate nyo nga kami, Congressman Terry, kung pwede bang gawin itong in absentia, itong pagdinig dito sa complaint na ito ni Congressman Chanco laban kay Representative ko? O kailangan nandun yung tao? Well, pagpapasyahan po ng committee po ito, no, ng ethics, no, kung paano ho nila gagawin. No, ito pong pagdinig na ito. Pero ang pagkakaalam ko, nung panahon ni former Congressman Arnie Teves, I think nag-proceed po itong ethics proceedings nang wala po siya at siya po ay abroad. No? So, tingnan pa po natin kung paano po i-handle ng ethics committee. Ayaw din natin silang pangunahan dahil siyempre sila po yung magiging mapagpasya sa bagay po na ito. Kong Terry, at batid po namin na tama ho ba, sinuspend at ipinaubaya na po ng House Infracom ang investigasyon sa flood control projects sa ICI. Tama ho ba, Kong? Tama. Suspended po ang proceedings po ng House Infracom, no? Pero lahat po ng mga transcripts, dokumento, ebidensya na nakala po doon sa dalawang pagdinig ay ipinasa na po ni Speaker D mismo sa ICI, no? So pwede ho nila itong gamitin bilang batayan, no? Pong further proceedings po ng ICI, particular doon sa mga personalidad po na nabanggit po in the course of the proceedings. So may dalawa pong senador na nabanggit at yung mga pagsisiyasat din po natin doon sa record po ng mga kontratista, particular po itong mga discaling firms, ay pwede pong gamitin ng ating pong ICI. So pag binanggit na suspended, wala na po kayong ibang gagawin, kundi kung ano lang po yung hihilingin ng ICI, yun lang po ang kumbaga ibibigay nyo sa kanila. Tama ko yan. Pero I think as we speak naibigay na ho lahat ng mga papeles, dokumento, ebidensya. So kung may hihilingin po na paglilinaw ang Independent Commission, ay malamang pwede rin patawag yung pong mga ilang mga miyembro po ng komite na para magbigay po ng further context doon po sa naging proceedings po namin. Alright, so anytime pwede rin po kayong ipatawag. Tama ba yung pagkakaintindi namin, Kong Terry? Tama ho. Bukas naman ho sa full cooperation po yung Kamara, no? Para pag-usapan po talaga yung mga nangyari. Kasi siyempre, ibang bagay po yung basahin lang po sa transcript. At ibang bagay pa ho yung merong annotation at pagbibigay ng konteksto sa mga, doon po sa mga miyembro po ng ICI. Opo. Kong, ano hong naging reaction po ninyo dito naman po sa isinagawang hearing ng Senado at meron ho silang bagong testigo rito? Well, I think yung pinaka-significant po na inabot po, no, nito pong Blue Ribbon Committee hearings na hindi po inabot ng House Infracom, yung pong pagkakapangalan po ng isang executive ng Department of Education. No? Kasi ito po, hindi na ho mga kongresista at senador po yung sangkot dito sa paggamit po ng unprogrammed appropriations at pagkakaroon po ng kickback. No? So, I think ito po yung look forward po natin kasi napangalanan po ng DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, si Deputy Undersecretary Trajib Olivar, no? na talaga po nagpo-post ng mga unprogrammed appropriation projects
para sa 15% kickback at nag-deliver pa ako ng pera sa Magallanes, Makati at iba pang mga lugar sa Metro Manila. So I think very significant development po ito. At hindi po ito inabot na inform, no? Kaya talagang very significant po yung inabot po ng committee ni Senator Ping Lacson sa bagay po na ito. Ibig sabihin ba kung mas lumalim yung naaabot at nararating ng kickback? Well, lumalim at lumawa kasi first time mo natin talaga narinig, no? Na meron pong ganyang allegation. Kasi syempre, ang unang pagkakaintindi naman natin, pagka mga ganyang bagay, ang lagi ho nasisisi, Kongreso at Senado, ano, nakita nga natin. So, sa nga lang ng insertions, di ba, binanggit ho niya Senator Lacson na parang 100 billion daw of insertions. Almost all senators po yung sangkot, no? So, hopefully, pagka ho nag-revive pa ho, yung pong Blue Ribbon Committee, ay malalaman po natin yung mga ibang particular na detalye po dito. Yung mga nadiin po na senador, ilan ba yun? Tama, no? 2 o tatlo yata yung mga idiniin dun sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Anong reaction po ninyo dito, Congressman Terry Redon, lalo na po yung kay Senator Joel Villanueva? Kasi kasama naman sila sa charge sheet ng NBI, no? At yung iba pang mga senador na pinapangalanan. So, ibig sabihin, hindi na lang ho ito investigations in aid of actions, no? Inihahanda laban ho sa kanila kasi NBI na ho yung nagsasalita. At I think yung pong DOJ, NBI. Opo. Kong? Kong? Mobile ka ba, Kong? Nawawala ka? Biyahe ka ba? Nasa biyahe? Kong Terry? Balikan natin si Kong Terry. Okay, tawagin ulit. Kasi medyo papalapit pa lang tayo sa tawag doon? sa exciting part ng ating interview. Alright. Sige. Balikan po natin si Congressman Terry Redon. Kasi ilan yan? Ilan? Mahigit 10 yung mga nandun sa charge sheet ng NBI. NBI. Isang malaking question lang doon ng marami. Ako rin nagtataka bakit wala yung mag-asawang Diskaya. Di ba? At saka yung sinasabi nila, ba't wala raw si dating Speaker Romualdez at maging si Congressman Elizalde-Co. Okay. Alright? Ayan, sinusubukan pa na tawagan. Tsaka meron din kasing isang nangyari kung napanood mo yun sa social media, di ba? Parang sa tinagal-tagal ng pananahimik, nagsalita ang mismong kinatawan ng ano nga ito? Yung party list ng SIBAC. SIBAC, Oo, pero sa pagkakataong ito, mukhang iba ang dating ng breaking ng silence ni party di ba dati list. binabanggit mo na yan? Ilang beses mo na binanggit. Tinatanong ko kung anong ano nila. Ayan. Ayan, sige. Go ahead. Kong Terry, ano hong reaction po ninyo dito sa pahayag po ni, though ito nabanggit dun sa nakaraan niyang statement na rin, no? Ni SIBAC Party List Representative Brother Eddie Villanueva? Oo nga, nagulat nga ako, pinapangalanan na naman ako, hindi na pinag-uusapan niya anak niya eh. Pinakita diba? pa yung picture mo. Oo nga, parang di na sila natuto dun sa naunang senador na ginamit po yung yearbook eh. Di ba? Naging malaking kontrobersiya din po yung bagay yun. Pero actually, katulad na binabanggit ko nga, sa totoo lang, kahit isumpa pa ako ni Brother Eddie, para makukulong yung anak niya. Kasi nga, hindi lang naman si Bryce Hernandez yung kasama ko dun sa yearbook, yung nagsasabi ho na talagang para kumita siya Senator Joel, siya Henry Alcantara mismo, meron siyang sinasabi. Opo. Taon ni Senator Joel na si Peng, no, sa rest house po sa Bulacan. So, kumbaga, hindi lang ho isang tao yung naglilink sa kanya sa bagay po na ito. So, I think yung kailangan pag-isipan po ni Brother Eddie na sa totoo lang, kahit isumpa pa niya ako, makukulong yung anak niya. Di ba? Alright. Speaking of sa mga idinidin at nasasangkot, hindi ka ba nagulat, Kong Terry, dahil wala yung pangalan ng mag-asawang Diskaya at yung binabanggit na si dating Speaker Romualdez at maging si Congressman Elizalde-Co dun sa listahan ng NBI?
sa listahan po ng NBI, I think andun si Congressman ko. Doon. Yung sa yung mag-asawa Diskaya, hindi ko lang ho alam kung I think nandun sila. Kasi hindi pa naman ho pinal yung pong usapin po ng pagiging state witness nila, no? Kasi kahit sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Henry Alcantara, lahat naman yun nag-apply ng state witness. Pero na sila ngayon protected status. So I think tuloy po yung mga kaso laban sa kanila. Ang paglilinaw po ng DOJ kay former Speaker Martin Romualdez ay hindi naman daw nagpakita si Mr. Orly Guteza nung supposedly evaluate po ng DOJ at ng NBI yung kanya pong testimonya at affidavit, no. So I think yun yung dahilan bakit hindi naisama si Speaker Martin for now, no. I think yun naman yung binabanggit po ng DOJ. Alright, anong ina-expect natin sa mga sesyon sa Kamara sa mga susunod na araw, Congressman Terry Ridon? Well, ngayon naman ho, syempre naghahanda tayo doon sa budget proceedings, no. I think maigsi na lang ho yung panahon para magpasa po ng budget. Yan naman ho yung pinakamahalagang pinaghahandaan po natin. Pero I think very important, pag-usapan din natin yung bibitiw po ni Mayor Magalong, no, kasi naging bahagi rin po ng saga, no, ng House Infracom yung pong imbitahan ba siya o hindi siya imbitahin, no? At sa dulo hindi na siya naimbitahan, tapos naging special advisor na po siya. Ngayon ay former special advisor na po siya ng ICI. I think yung pinakamalaki usapin naman po talaga dito ay I think for the longest time po na pinag-usapan po natin itong kanya pong advokasya laban sa korupsyon. Never ho niyang dinisclose. Ito pong usapin po ng conflict of interest sa mga diskaya. Ibig sabihin, never. Until dun sa umabot po tayo sa punto na talagang mga kasamahan na ho natin sa media nagsabi na, oy, merong diskaya linked firm, no? Na nanalo po ng kontrata sa Baguio City. No? So, ibig sabihin, actually, dapat binanggit na niya. Wala namang magsasabi sa kanya na, dapat, kapag ang sinasabi naman ho ng Kongreso sa kanya, sa totoo lang, pwede naman siya magtrabaho bilang special advisor. Pero kailangan niyang lang mag-recuse pagka ho, merong apparent conflict of interest. No? Pero ang problema kasi, over the course of the proceedings, over the course of the hearings, never pong binabanggit ni Mayor Magalong ito pong bagay na ito. So, ibig sabihin, dapat hindi na niya inantay na yung mismong mga taong media na ho, yung magsasabi na, alam po ninyo, meron po kayong diskyling firm. At ayun, napersa at napunta ito defensive talaga. Kaya nag-resign. Siya Mayor Magalong sa bagay po na ito. Hindi ba? Kasi, kumbaga, ang reklamo ata ng mga tao, hindi din naman ata talaga maganda. Ibig sabihin, ang paliwanag kasi ni Mayor, parang dumaan daw sa mga legal na proseso. Hindi ba? Yung pagkakapanalo po nung bagay na ito. No? Pero, yun din naman yung paliwanag ng lahat ng mga Diskaya linked firms na at mga projects. Hindi ba? Na parang dumaan sa legal na proseso, nanalo sila ng tama. Hindi ba? Pero, ang problema, may mga reklamo din na parang hindi rin ata maganda yung pagkakagawa. Hindi ba? Nung pong proyekto na yun sa Baguio City. So, yun I think is sa mga kailangan talaga linawin ng talagang tama ni Mayor Magalong kahit umalis na po siya as special advisor. Right. Mga pagkakataon, medyo personal na katanungan. I hope you won't mind, Congressman Terry Ridon. May mga pagkakataon na nagkakasalubong kayo ng mga kapwa nyo, Congressman, pagka may session sa Kamara. Pag nakasalubong nyo po ba si Congressman Eddie Villanueva, ano po bang gagawin ninyo, Kong Terry? Wala naman. Actually, hindi ko nga siya napagkikikiti dito sa Kongreso. Hindi ko alam, baka ako yung hindi pumapasok. Hindi ko rin alam, baka siya naman yung hindi pumapasok. Pero hindi ko siya masyado nakikita sa Kongreso lately. No? Pero pag nakita ko siya, syempre, alam po na pagdadasal ko siya para sa kanyang kalusugan at sana hindi ho siya nanunumpa ng mga kasamahan niya po sa Kongreso. So hindi pa kayo nagkakada upang palad muli? Hindi pa nagsasalubong ang inyong landas, Kong? Hindi pa kasi I think over the weekend lang naman niya ata sinabay yung kanyang sermon, no? Na sinusumpa ako sa Diyos, no, dito sa bagay po na ito. So siguro ngayong linggo, baka magtuos kami. Tignan pa ho natin. Pero mapanumpaan nyo kaya ang mandato nyo sa taong bayan na itong magiging budget para sa 2026 ay magiging credible, malinis, walang singit, Kong? Well, kailangan natin maglinaw again doon sa usapin po ng insertions dahil kumbaga yung insertions po talaga ay
bahagi po talaga ng trabaho ng Kongreso. Hindi ko maintindihan. Actually, may nagsasabi na dapat wala akong mga budget amendments at ipasa na lang ho sa local government eh. Yung sinasabi nilang gano'n, may gano'n ako narinig nito nakaraan. Pero ano po niyo, bahagi po talaga sa trabaho ng Kongreso yung power of the purse, no? Yung pong pagdidesisyon kung alin ba yung dapat tapyasin, ano yung dapat idagdag na mga proyekto. Ang lagi naman hong tanong dito ay kung tama ba ho yung pag-implement nito pong mga proyekto na ito. May kickback ba? Ghost project ba ito? Substandard ba ito? So I think yun naman yung pinakabatayan na dapat hong tinatanong. Pagka ho may mga line item o may mga proyekto, aktibidad o programa na ginagawa. Kasi may mga talagang mga proyekto na halimbawa, hindi talaga na-imagine ho na executive eh. Na kumbaga, ito lang yung tingin nilang dapat ginagawa. Pero halimbawa, may kailangan pala talagang school building. Merong bagong school feeding program for example, ang kailangan pong gawin. Yun yung ginagawa ko ng Kamara at ng Senado. Kaya meron pong mga tinatawag na insertions, amendments, o mga initiatives. No? So, tingnan po natin. Ang importante ko talaga dapat hindi napayagan yung mga ghost projects, substandard projects po na mga ganyan. At saka, dapat may ownership yung mga legislators. Kung ano yung mga siningit ko nila yung mga proyekto. Akuin nila. Akuin nila, panindigan nila. Ibig sabihin, kung sa amang level, yan yung sinasabi natin nung nagtapos ko kami ng pagdinig. Yan yung sinasabi namin. Ibig sabihin, kung gusto mo magsingit ng proyekto, panindigan mo. Kung sa amang level, so kung siningit mo yan sa House proceedings, kung siningit mo yan sa BICAM, iligay mo yung pangalan mo doon. Para walang takas, di ba? Ibig sabihin, kung talaga At pinaninindigan walang mo turuan, na Kong. Para walang turuan. Kung pinaninindigan mo na talagang kailangan ng mga kababayan natin yan, wala tayong problema dun. Di ba? Bakit yung matatakot? Di ba? Ibig sabihin, kung matatakot ka, baka talaga na makickback yung interest mo dyan. Alright. At hindi yung kung ano pa. Right. At hindi po natin din kailangan kakalimutan, Congressman Terry doon, na samahan ng panalangin ng bawat gagawin natin. Hindi, mahalaga ho talaga yun. Dapat ho tayo ay nananalangin, hindi tayo nagsusumpa ng mga kapwa ho natin. Alright. With that, Terry, maraming salamat sa pagkakataon. Ha? Good morning, good luck, at ingat po. Ingat po kayo. Salamat Maraming po. salamat. Alright. Magandang umaga. Magandang Alright. umaga rin po. Yan po mga kabalitaktakan, si Bicol Saro Party List Representative at House Infracom Co-Chairman Terry Redon.